O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Isang araw pagpasok ni Zero ay nakita si Inyo na kalong ang isang magandang babae. Ito daw ang bagong secretary nila na padila-dila pa sa pagkain sa pisngi ng bida. Pero bangungot lang pala ito ni Zero nang magising siya. Kaya nasabi niya sa sarili na makikipag-flirt siya kay Inyo para mapansin. May nakita siyang magandang damit sa labas ng isang clothes store. Nang dumating si Emilia at nakita siyang nagwi-window shopping. Tinawag ni Emilia si Zero na pumasok sa loob at sinubukang isuot ang tulad ng display na damit sa labas. Pero napakaluwang nito sa kanya. Sinubukan din niya ang magdamit ng estudyante pero ayaw pa rin niya. At mas lalong ayaw niya ng two-piece. Paglabas nila ay nasabi ni Zero na balang araw ay tatambok din ang kanyang opay na tulad ng kay Emilia. Pero hindi ito magets ni Emilia. Tumigil ang sasakyan ni Daysam at tinawag sila. Nagpunta sila ng isang eleganteng resto at kumain ng 5 order ng pudding si Zero. Nasabi ni Emilia na nais daw maging eleganteng babae ni Zero. Kaya naisip ni Daysam na bakit hindi niya subukang palitan ang kanyang hairstyle. Ayaw sanang magpatulong ni Zero pero sinabi ni Daysam na nais niyang makabawi sa kanila ni Inyo. Nagpunta sila sa parlor ng blondie na Diwata. At na-challenge daw si Diwata na mag-design. At gumawa siya ng iba't ibang hairstyle design para kay Zero. Mayroon pang naka-dekwatrong buhok. Pero ang nagustuhan niya ay ang black hair dahil naalala niya yung secretary sa panaginip. Nagandahan sila, kaso ay napansin ni Daysam na kulang si Zero ng height. Kaya agad silang nagpunta kay Denden para bumili ng gamot na pangpatangkad. Napansin agad ni Denden ang boobs ni Emilia pero sinabi ni Zero na isusumbong siya. Mayroon daw pang patangkad na gamot na alam ni Denden. Pero nasa magmel ito. Saka ipinakita ang isang uri ng kahoy na namumunga ng pangpatangkad. Dahil sa nakita ay pinilit ni Zero si Denden na magpunta sila ng magmel para kumuha ng bunga ng puno. Ayaw sana ni Denden ngunit ipinakita ni Zero ang isang granada na defective daw. Nagpunta din sila ng swimming pool ni Daysam at doon ay biglang natuyo ang tubig. Saka lumabas ang isang chopper ni Daysam. Ngunit nagtanong si Emilia kay Zero kung hindi ba nila sasabihan si Inyo. Pero sinabi ni Zero na magpunta na sila. Pagpunta nila ng magmel ay alert si Denden na maraming dalang armas. Pero sinabi ni Daysam na mag-lunch muna sila. Saka lumabas ang mga alalay nito na naghanda ng mesa. Saka din sila kumain sa gitna ng disyerto. May dumating na depakpak na musang. Agad na inilabas ni Denden ang baril para i-apply ang ginawa nitong pagsasanay. Para maging gwapo daw siya kay Emilia at main love sa kanya at main joy niya ang siopaw nito. Tinutukan niya ang halimaw, pero bigla itong pinakain ni Zero ng carrot at patatas dahil herbivore daw ito. Naglakbay pa sila at kawawang Denden dahil siya ang tagabuhat. Sinubukan pa niyang tignan ng malapitan ng puwet ni Emilia pero nadulas tuloy siya ng tulay. Kalaunan pa ay nakita nila ang puno na may prutas na may paa. Binuhat ni Emilia si Zero at kumuha sila ng isang bunga. Pero natamba sila kay Denden. Agad na pinakain ni Zero ang prutas kay Denden. At inakala nitong walang nangyari, pero pagtayo niya ay bigla siyang naging mahaba. Sa kanilang pagpapatuloy ay pinakain pa nila si Denden ng pampalaki ng ulo. At pangpahiganti. Pero pagod na sila at hindi pa natatagpuan ang hinahanap na prutas. Biglang lumindol at natakot sila nang makakita ng higanting suso na matapang. Pinagbabaril ito ng mga butler ni Daysam pero walang epekto ang bala. Saka napalo ang mga tauhan ng mayaman. Mabilis namang kinuha ni Denden ang crossbow at pinatamaan ang suso, pero kasing tigas ng bakal ang katawan nito. Kinontrol din ni Zero ang android para lumaban pero maging ito ay natabig ng halimaw. Nagdura ng magic vine plant ang suso sa paligid nila, saka ito tumubo na naging kulungan ng mga bida. Ito pala ang plato ng monster na eksakto sa kanyang bunganga. Tigok na sana sila, nang maitapon bigla palayo ang halimaw. Saka lumitaw si Inyo na binati sila. Kasama nito ang tatay ni Emilia na piloto ng chopper at agad nilang pinuntahan ang naitapon na suso. Nagpatalon-talon si Inyo sa ere at nagpapahabol sa suso. Subalit nahihirapan siya na mabaliktad ang suso sa shell nito. Samantalang nag-isip naman ng paraan ang iba pa para makaalis ng kulungan. Hinawakan nila si Denden para pakainin ng nagpapalaking prutas. Nakakain nga si Denden at lumaki kaya nasira ang kulungan. Napaatras naman panandalian si Inyo sa isang bangin. Muling pinakain ni Emilia si Denden ng isa pang klaseng prutas,
kaya naging mahaba ang paa nito at sinipa ang suso. Ngunit natambo siya dahil hindi pares ng paa ang naging mahaba. Nilapitan siya ng suso na nais kagatin ang ulo. Pero pinakain pa siya ni Emilia ng prutas na nagpapalaki ng ulo, kaya tinusok ng ulo ni Denden ang nabaliktad na suso. At sinamantala ito ni Inyo na gumawa ng malaking kamay na bakal at hinulag sa halimaw. Kalaunan ng dalawa na lang sina Inyo at Zero, ay nagdahilan ang babae na sinabing nagpunta sila ng Magmel dahil sa libro ni Denden. Saka natawa si Inyo dahil siya pala ang nagbigay ng libro kay Denden at peke daw ito. Napalaban si Inyo sa isang halimaw ngunit napatulog din niya ito. At nagpasalamat ang mga researchers na client ng bida. Habang nag-uusap sila ni Zero ay nakarinig siya ng tawa. At nang tignan ay galing ito sa isang lalaki na yakap-yakap ng sawa na dalawa ang ulo. Sinabi ni Robert na isa siyang researcher sa maliit na porsyon ng Magmel na iyon. At marami siyang mga kakaibang nilalang na ipinakita kay Inyo. Mayroong dragonfly na metal ang pakpak. Mayroong naglalakad na isda. At mayroong bahay ng mga ibon. Na pinakain pa niya ng uod. Isang manok na halaman ang nakita ni Robert na gustong habulin. Pero alam ng mga bida kung ano itong nilalang. Kaya agad nilang pinigilan ang lalaki at naligtas ito nang magbuga ng lason ang manok na flower. Saka hinabol ng halimaw ang itinapon ni Inyo na poppy seed para kainin ngunit bigla din itong naglaho. Pero umalis pa rin ang manok na bulaklak. Nag-usap sila kalaunan at nasabi ng bida kay Robert na parang marijuana ang tama ng lason ng manok na bulaklak. Nakakahay pero hindi heaven kundi halimaw sa impyerno ang makikita ng nahay. Nagpasalamat si Robert sa pagliligtas sa kanya ng dalawa. Saka sinumbong ang mga nakitang kakaibang nangyari sa mga hayop na parang pinaglaruan ng mga adik. Samantala sa isang banda ay naroon ang vlogger na si DJ Z at kasama ang cameraman na si Baby Fat. Itinali nila ang isang hayop at ginawang dartboard ang tiyan nito habang live sa YouTube. Kaya natigok ang hayop na mukhang dartboard. Sinabi ni DJ Z na hindi pa sapat ang nagawa nila. Nakita nila ang puno na tirahan ng mga ibon. Kaya nag-isip ng masama si DJ Z na sunugin nila ang mga ibon ng live. Inutusan niya ang cameraman na mag-live. Saka din agad na nilapitan ang mga ibon at sinabing ganito ang magluto ng chicharong ibon. At sinindihan ang kawawang mga ibon. Nakita ng mga bida ang usok. At pagdating nila sa puno na kinaroroonan ng mga ibon ay nakitang natupok na ito. Naalala ni Robert kung paano niya niligtas ang mga ibon doon. Tapos sinabi pa ni Inyo na hindi natural ang sunog kundi ay may nagsadya na sunugin ang mga ibon. At mabilis lumipad ang Android ni Zero para mag-scout. Nag-search online si Zero at nakita ang mga ogreish na upload ng dalawang vlogger. Nakita niya kung nasaan na ang mga ito na agad ni-report kay Inyo. Sinabi ni Inyo kay Robert na nakita na nila ang kinaroroonan ng mga vloggers. Kaya inilabas nito ang kutsilyo at mabilis nilang pinuntahan ang mga vloggers. Galit na sinaway ni Robert sina DJ Z at Baby Fat na sinabihang magbabayad sa pagpatay sa mga ibon. Pero ipinagpilitan ni DJ Z na katulad ng mga pagkain na manok ang mga ginawa niya sa ibon. Nilitsyon niya pero hindi kinain. Saka nagtanong kay Robert kung hindi kumakain ng litsyon manok. Na sinagot ni Robert na oo saka natahimik. May nakita pang lizard si DJ Z na naglalabas ng oil bilang pawis. Ginamit nito ang sirang utak at sinabing sunugin nila ang lizard ng buhay. Saka sinindihan ng lighter at nagapoy ang maliit na dragon. Dahil dito ay mas nagalit si Robert na tinakal si DJ Z saka naglabas ng kutsilyo at pinagsosorry ang sira ang utak. Natatakot pero sira ang utak ni DJ Z kaya ayaw aminin ang nagawang mali. Biglang ipinakita ni Inyo ang okay pa rin na lizard. Saka sinabing tulad ng manok ay kainin na ito ng mga vloggers dahil sinunog nila. Saka pinipilit si Baby Fat na naasiwa at tumakbo. Sasaksakin na sana ni Robert si DJ Z, pero pinigilan siya ni Inyo at sinabing hindi na kailangang maging tulad siya ni DJ Z na sira ang utak. At isa pa ay may halimaw na paparating at siguradong mamamatay din lang ang mga vlogger. Natakot si DJ Z na pero itinali na ito ni Inyo para hindi makatakbo. Saka narinig pa nila ang pagsigaw ni Baby Fat na nakasalubong ng halimaw na kinain siya. Inilapit ng mga bida ang manok na marijuana kay DJ Z at binugahan ito ng pangpahay. Kaya nakita nito ang worst nightmare niya na nagsisigaw. Minsan ay nagtaka si Zero dahil nagising ng maaga si Inyo. At tumanggi itong mag-almusal. Saka nagpaalam kay Zero na may gagawin lang ito. Dahil dito ay nag-isip ng masama si Zero na baka may ibang ginagawa ang bida.
Tinawag niya ang iba at sinabi ang napansin kay Inyo habang kumakain ng masarap. Sinabi ni Denden na baka may sekreto ang bida, kaya binato siya ng tinidor sa noo. Sinabi ng dalawang matanda na kapag sila ang nag-set ng day off ay golf ang dahilan. Pero chicks ang sinabi ni Denden kaya siya binato ng kutsilyo. Ipinakita ni Zero ang marka sa calendar na ang kahulugan ay show. Kaya naisip ni Mr. Suave si Shuin. Nagtanong ang mga ito kung paano nagkakilala sina Zero at Inyo. At dahil dito ay nag-flashback ang isip ni Zero. Na isa siyang lab rat ng isang scientist at pinapasakal si Inyo kay Zero. Naluluhan na sinakal ni Zero ang batang Inyo. Pero hinawakan ni Inyo ang ulo nito na sinabing naroon siya para iligtas ang babae. Muling tinanong ni Emilia si Zero kaya sinabi na lang nito na nakipag-flirt si Inyo sa kanya. Ngunit hindi nila alam na mayroong kumukuha ng video sa kanila at nakikita sila ng scientist na nag-experiment kay Zero. Nagpaputok ng baril si Tabo na naroon din pala at may-ari ng cafe na sinabing umalis sila kung mag-iingay lang ang gagawin doon. Samantala ay pinuntahan ni Inyo ang dating bahay nila ni Shuin at naglinis doon. Naalala niya noong magpaalam si Shuin. Saka ibinigay ang litrato ni Zero na dapat pangalagaan ni Inyo. Pag-uwi ni Zero ay nagulat siya nang bumulaga sa upuan ni Inyo ang dating nag-e-experiment sa kanya. Pinaalis ito ni Zero na binalak gumawa ng armas. Pero tinulak siya ng isang tauhan ni Sinigata. Sinabi ni Sinigata na siya ang tunay na master ni Zero at hindi si Inyo. Saka ipinakita ang isang collar na pinapasuot sa bidang babae. Ayaw itong sundin ni Zero kaya ipinakita ni Sinigata ang video ng isang tao niya na nagpunta sa shop ni Denden. Napansin ni Denden ang kakaibang paggalaw ng nakahood na inakala niyang shoplifter. Kaya pinapaalis niya ito. Kaso ay hindi gumagalaw ang nakahood. Sinabi ni Sinigata na naubusan na ng oras si Zero. Kaya biglang sumigaw ang lalaki sa shop ni Denden saka sumabog. At kitang-kita ni Zero ang pagkadurog ng shop. Saka ipinakita ni Sinigata ang iba pang mga kaibigan ni Zero. May nakahod na nagpunta sa kalsada at natigilan ang sasakyan ni Daysam. May nagpunta rin ng restaurant ni Tabo. At may nagpunta rin sa pinagtatrabahuan ni Emilia. Kaya pinagpipili ni Sinigata si Zero kung hahayaang mamatay ang mga kaibigan o ituturing ulit siyang master. Kalaunan ay nakabalik naman si Inyo. Pero nakita niya ang video ni Sinigata na sinabing dinala niya si Zero. Kasama ng iba pang kaibigan nila na nilapitan ng mga nakahod. Ipinakita ang nakaraan noong napaamo ni Inyo si Zero. At nang kukuryentehin ito ni Sinigata ay kinuha ni Inyo ang controller na sinira at sinaktan pa ang scientist. At naroon daw ang scientist para maghayganti kay Inyo. Kasama nito ang na-blindfold na babae at may collar sa leeg. At pinakita rin ang mga nakahod na habang nasa harap ng mga kaibigan ni Inyo ay nagsipagsabog ang mga ito. Sinabi ni Sinigata na puntahan siya ni Inyo sa dating lugar kung makakaligtas siya. Saka lumabas ang tao nito sa likod ng bida. At nag-self-destruct at sumabog ang opisina ng bida. Ipinakita ang nakaraan noong pinag-eksperimentuhan ng mga scientist si Zero. Humihingi ng pampalakas ang bata pero imbes na pakainin ay pinadalhan siya ng T-Rex na kanyang pinatay para makasurvive. At naaalala din ito ni Zero na sinabing nais nang umuwi. Nag-aalala si Zero para kay Inyo kung kumain na ba ito o kung buhay pa siya. May nagbigay ng pagkain sa ilalim ng pinto. At nang sumilip siya ay nakita ang iba pang mga nahuli ni Sinigata. Nagtanong si Zero kung lockter din ang mga ito. Pero hindi na daw dahil kinuha ni Sinigata ang kapangyarihan nila. Nakatakas din sila noong nasira ang laboratory. Pero nahuli din siya ni Sinigata at ipinagpatuloy ang eksperimento sa kanya. Wala na itong pag-asa pa. Ngunit sinabi ni Zero na darating ang kanyang master at ililigtas sila doon. Ipinakita ang nakaraan ng mag-self-explode ang nasa tabi ni Inyo. At bago pa ito sumabog ay gumawa ng shield ang bida. Kaya nakaligtas siya na nagpunta ng rooftop at agad na sumakay ng chopper para iligtas si Zero. Sa lab ay nagpasalamat si Sinigata sa naging lab rat nito dahil nakakuha siya ng kapangyarihan. Pero may last mission daw sila para sa kanya. At habang nakatali ang mga ito ay lumabas ang mga insekto na kumukontrol ng utak at tinusok ang likod ng ulo ng mga bata. Nakita ni Sinigata ang pagdating ni Inyo sakay ng bangka. Pero para mawala ng pag-asa si Zero ay ipinakita niya ang video na sumabog ang bida sa harap ng taong bomba. Kaya napaiyak ang babaeng sumigaw. Naalala niya ang magagandang moments nila ng lalaki. Kasama na ang panloloko nila kay Denden at noong magpunta sila sa Magmel kasama ng iba pa.
Tahimik namang pumapasok si Inyo nang magsipaghulog ang mga tubo mula sa itaas. Kaya dumaan siya sa iba. Paglabas niya ay nakita ang mga nakahood na terorista. At lumabas ang screen na mukha ni Shinigata. Marami pang sinasabi si Shinigata pero ang nais lang malaman ng bida na paulit-ulit niyang tanong ay kung nasaan si Zero. Kaya nainis ang kalaban na inutusan ang mga minions at umatake ang mga ito. Pero tumatakbo-takbo si Inyo na ayaw malapitan. Isa sa mga tao ang nakalapit na hiniling na pigilan ng bida ang pagsabog pero namatay din siya. At maging ang tatlo pang lumapit ay sumabog din. Ngunit nagawang makashield ni Zero gamit ang metal na kamay. Kaso ay natira pa yung extra na kinausap ni Zero kanina. Nakalapit ito at sinubukang iligtas ng bida gamit ang pagsira sa nasa ulo nito. Ngunit mali daw ang sinira niya, sabi ni Shinigata. Kaya sumabog din ang lalaki. Nakaligtas pa rin si Inyo pero nasugatan ang kamay. At nang mahina na siya ay sakalang lumabas ang bakla na matanda. Gumawa ng espada si Inyo at inatake si Shinigata. Pero pagwasiwas niya ng espada ay tinusok na siya ng matanda sa binti dahil nakagawa din ito ng espada. At nagulat si Inyo na natamba nang sinabi ng matanda na Locter na siya. Nang makuha niya ang kapangyarihan noon mula sa mga bata, ay pinatay din niya ang may power na nag-transfer ng kapangyarihan sa kanya gamit ang ginawang espada. Hinamon ni Shinigata si Inyo na maglaban sila. Kaya tumayo ang bida na gumawa ng granada. Pero natakot naman pala ang kalaban na sinabing maghinay-hinay ang bida dahil hawak niya si Zero. At gamit ang detonator ay pinasabog ang isang collar sa tabi ni Inyo. Kaya nasaktan ang natamba at mahinang bida. Gumawa ng may tinik na bat si Shinigata at pinagpapalo si Inyo. Nakita ni Inyo na bukas ang elevator. Kaya nang hampasin siya ulit ay gumawa siya ng granada at pinatama ito sa pamalo ng kalaban. Kaya sumabog ang elevator na pinuntahan ng granada. Pero pinalo pa siya ng kalaban. Sinigawan ni Inyo si Zero at ipinaalala ang una nilang pagkikita. Ginawang espada ni Shinigata ang armas sa kalumapit at sinipa si Inyo. Sinabi ni Shinigata habang hawak ang detonator na papatayin si Zero kapag hindi lumuhad si Inyo. Kaya lumuhad nga si Inyo habang nakikita sila ni Zero. Pero muling isinigaw ni Inyo na alalahanin ni Zero ang una nilang pagkikita. Kaya nagkuryente si Zero at nagawang matanggal ang collar sa leeg. At nang tatagpasin na ang ulo ni Inyo ay dumating ang android ni Zero at tinabig si Shinigata. Dahil ligtas na si Zero ay tumayo si Inyo at gumawa ng malaking bakal na kamay at pinitik lang ang kalaban na nawalan ng malay. Nagpasalamat si Zero kay Inyo. Saka sinabi ni Inyo na umuwi na sila para kumain. Pero nagsalita pa ang nakatayo ulit na Shinigata at kumain ng kakaibang mga prutas. Kaya nag-charge ang katawan nito na idol si Son Goku. Kaso ay parang tanga na nahulog siya sa mataas na bahagi at naging dinuguan. Saka nag-mutate ito sa pangit na nilalang na agad inatake si Inyo gamit ang mga lumalabas na pantusok. Agad na tinagpas ni Inyo ang ulo ng kalaban. Pero muling naging mukhang germs ang kalaban na mabilis tinutusok ang tumatakbong bida. Natamaan ang paa ni Inyo na nahulog pero sinalo din agad ni Zero. Inutusan ni Inyo si Zero na dalhin siya sa rooftop at lumabas na ito at alam na ang gagawin. Saka nag-ilaw ang mata ni Inyo kaya agad sumunod si Zero. Lumilipad ang android na hawak ang bida samantalang hinahabol ito ng malaking germs. Nakalabas si Zero na kinontrol ang ligtas na paglipad ni Inyo palabas ng malaking LSC. Akala nila kung ayos na, pero sumabog ang rooftop at lumabas ang pangit na kalaban. Binalak nitong mahuli si Inyo gamit ang pangsultop, pero nakailag ang bida. Gumawa ng malaking martilyo ang kalaban na pinalo si Inyo. At akala niya kung panalo na siya. Ngunit nakagawa pala ng mas malaking mga kamay si Inyo mula sa itaas. At gamit ang mga kamay ay sinampal ang naipit na kalaban. Kaya sumabog ang buong laboratory. Samantalang nakabangka naman sina Inyo at Zero. Natigilan bigla si Zero dahil naisip pala nito ang ibang mga kasama na sumabog. Kaya kinausap sila kalaunan ng mga nakaligtas na mga kaibigan. Nakatakbo sina Emilia at tatay nito. Disaster-proof naman ang sasakyan ni Daysam. At may proof shelter naman sa restaurant ni Tabu. Tanging si Denden lang ang napunta sa hospital dahil sira ang sensors nito na sinira din lang pala ni Inyo. Nagtanong si Zero kung saan nagpunta si Inyo. Kaya sinabi ng bida na pinuntahan niya yung bahay nila dati ni Shuin at naglinis. Saka sinabi pang balang araw na papasok siya sa mas malalim na parte ng Magmel ay kailangan niya ang tulong ni Zero. Saka siya agad nakatulog dahil sa pagod. Pero masaya siyang binantayan ni Zero.
At natapos ang series.